Ano niya, Mr. Maravillas, nangyari kay Fentanyl? Kay Maudigs. Nagpa-presscon po si Maudigs kahapon. Binawi lahat yung kanyang mga sinabi sa Davao Rally. Lumambot bigla mga kababayan si Digong. Suportado na yung chatsa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung economic provisions ng pag-amyenda ng ating konstitusyon. At kahit nga daw mga kababayan, i-extend pa yung term ng Pangulo, gawin na niyang 10 years, wala man anyang problema. Basta hindi mag-benefit yung present administration, yung mga susunod anyang mga opisyal, yun ang magkinabang, hindi yung mga incumbent. And other than that, mga kababayan, na tanong ng mga reporter si Maudigs tungkol sa nauna niyang sinasabi doon sa Mindanao Rally, o Davao Rally, yung isinabay po sa launching ng Bagong Pilipinas na gustong iwala yung Mindanao, Independent Mindanao. Bumaliktad na rin po si Maudigs. Biglang umikot po. 180 degrees turn around po si Maudigs. Kontra daw siya, mga kababayan, sa any attempt na i-dismember ang ating bansa. Para niya, Mr. Maravillas, lumipas na yata yung epekto ng fentanyl. Malamang mga kababayan, naimasmasan. At saka, wala man kasi pong wala man siyang nahikayat na Mindanawan other than si Alvarez. Ngayon, si Alvarez nilaglag na rin niya. Kasi ayaw na niya, mga kababayan, ngayon ng Independent Mindanao. Wala kasi pong support galing sa mga Mindanawans. Pati yung kanyang mga kaalyado. Gusto pa nga siyang pakasuhan ng mga congressmen ng Mindanao. Nagmanifesto po yung around 57 members ng Congress. Kaya bigla pong bumaliktad si Maudigs. Nagpa-presscon. Ito. 9 hours ago, kinover, mga kababayan, ng News 5. Sabi diyan, press conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, February 27, 2024. So bigla po lumambot, mga kababayan, si Maudigs, yung maisog na leader. Hindi umubra po sa ating Pangulong BBM na ang sabi nila, weak leader. So, dito natin napatunayan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang siyang strong leader. Bakit? Yung maisog na leader po, sumurinder. Binaliktad lahat, mga kababayan, ng kanyang mga sinabi. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo ang full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayong magpa-online booking dito sa amin, bumili ng ticket sa eroplano. Pati po sa mga hotels, pwede na kayong magpa-book dito sa amin. May Paymaya kami po, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Negosyo niya ito, mga kababayan. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. O, yung mga inquiries ninyo pala po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa mga kababayan, ayos na Mr. Maravillas. O balikan natin yung papresko ni Maisog leader na si Maudigs. Kung saan mga kababayan, bumaliktad lahat. Binaliktad niya lahat ng mga sinabi niya, binawi niya. Malamang grabe yung frustration ngayon ng mga supporters ni Maudigs, yung mga DDS. Siguradong hilong-hilo na po sa kanilang leader. Hindi namin niya maintindihan itong aming sinusupport na leader. Babago-bago yung isip. Dati kontra sa Chacha. Ngayon, suportado na yung Chacha. Yung economic provisions. Pagkatapos nang tanungin ng mga reporters, mga kababayan, okay daw sa kanya kahit i-extend yung term of office ng mga opisyal. Basta niya, hindi magkinabang yung present administration, yung susunod na generation niya, okay niya yun sa akin. You see? At doon sa issue mga kababayan sa Mindanao Secession, bumaliktad ng todo po si Maudigs. Ayaw daw niya na ma-dismember ang Pilipinas. Habang nabubuhay daw siya, Luzon, Visayas, Mindanao niya. Ito pa, i-play ko po mga kababayan, hindi ko lang isentro. Ganon ko lang, yung kuwan lang po mga kababayan, yung audio, para hindi po ma-restrict. Pero siya, live press conference, kinover po ng News 5. Parang yung News 5 lang yung nagbalita nito. Tiningnan ko mga kababayan sa ibang mga istasyon at pati sa sa mga dyaryo, hindi pa ito pinipick up ng mga mainstream mga major newspapers pa. Baka mamaya pa o bukas pa. Pakinggan ninyo mga kababayan yung sinasabi niya rito. Tinatanong siya. Ako talaga. Napuputol. I cannot magprangka ako sa inyo. This is for all, and I would repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. Ayaw daw niya yung ating bansa ma-dismember o pag-ati-atiin o pag-iwahiwalayin. Inong papresko niya noon, gusto niyang iwalay.
Ngayon, bigla pong nagbago. Alam na natin kung bakit biglang kumambyo ang dating Pangulo kasi isinumpa siya ng kapwa niya Mindanawan. Ayaw na mga Muslims, pati na mga Christian leaders, mga kababayan, ni ng kanyang mga close allies noon. Kahit na po si Jaime Marcos, na tinuturing na siyang ama, kaya nga yung tawag na sa ating senadora, mga kababayan, ng mga Marcos loyalist na hindi na Marcos daw si Jaime, Marcos Duterte na. You see? Ipagpatuloy natin yung sinasabi, mga kababayan, ni Fentanyl. I do not want my country to be disturbed physically, even the slightest. What? It goes for Luzon hanggang Pulo. Hanggang Pulo, Mindanao. Nagising ako sa mundong ito, Republic of the Philippines. For as long as I live, it would be the same Republic of the Philippines. As long as I live, anya, habang nabubuhay anya ako, Republic of the Philippines anya ang Pilipinas. Hindi niya mapapayagan na ma-dismember o paghiwa-hiwalayin. Inong una, mga kababayan, mga 4 weeks ago, 4 weeks ago pa lang, nagpa-press con siya at pinopropose niya, mga kababayan, yung Independent Mindanao. At sinabing si Alvarez niya, ito yung mangunguna rito kasi anya ako matanda na. Biglang nag-react, mga kababayan, yung mga Mindanawans.